Maligayang panunood po, Kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang American supernatural horror film na may pamagat na Wish Upon. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula, mga karekap, sa isang tahimik na lugar kung saan makikita natin ang isang residente na si Shannon sa kanyang attic na balisang binabalot ang isang bagay ng isang tela. Ilang sandali pa ay lumabas siya sa kanyang bahay at itinapon ang bagay na iyon sa basurahan. Pagkatapos ay hinayaan niya ang kanyang anak na babae na si Claire na sumakay sa kanyang bisikleta sa kahabaan ng kalye. Masaya ang pamilya at mukhang normal lang ang araw na ito para sa kanila. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang mga bagay nang bumalik si Claire sa bahay. Pumasok siya upang hanapin ang kanyang ina sa attic at laking gulat niya nang matuklasan niya na ang kanyang ina ay ginawa ang hindi maisip. Pagkatapos, ang pelikula, mga karekap, ay nag-fast forward ng ilang taon kung saan ang dalagitang bata na si Claire ay biglang nagising mula sa kanyang pagtulog. Lumalabas na binabangungot pa rin siya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Nakatira siya ngayon sa kanyang nag-iisang ama na si Jonathan na nagtatrabaho bilang isang basurero. Mayroon din silang aso na nagangalang Max na lumaki na rin at ang asong ito ang naging matalik na kaibigan ni Claire. Pagkatapos ay tumungo si Claire sa paaralan sakay ang kanyang bisikleta. Binatin niya ang kanyang kapitbahay na si Mrs. De Luca at nakasalubong din ang kanyang tiyuhin na si Agosto. Sinusubukan ng matanda na kunin ang kanyang pahayagan, ngunit nag-alok si Claire na kunin ito para sa kanya. Habang iniikot niya ang kanyang bisikleta, ang bully ng paaralan na si Darcy ay biglang nagpakita sa eksena sa kabilang direksyon. Nagawa ni Claire na lumihis sa tamang oras, ngunit bumagsak siya sa sahig at nagkamot ng tuhod. Maya-maya ay pumasok siya sa paaralan kung saan nakita niya ang kanyang ama na kumuha ng basura kasama ang kanyang kaibigan. Nahiya ang babae at galit na hinarap niya ang kanyang ama. Sinabi ni Jonathan na sinusubukan lamang niya na makahanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang, ngunit hinimok siya ni Claire na umalis. Sa sumunod na eksena, karekap, ay malalaman natin na si Claire ay madalas na binubuli ng mga sikat na bata. Itinuturing nila siya bilang isang piping talunan na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang pinakamasamang bully na si Darcy at naghagis ng inumin sa poster ni Claire na ilang buwan na niyang pinagtatrabahuan. Ang mga kaibigan ng ni Claire sa paaralan ay sina June at Meredith at mukhang may magandang relasyon sila. Ito ay dahil ang tatlo sa kanila ay hindi sikat. Malalaman din natin, karekap, na si Claire ay may crush sa isang sikat na lalaki na nagngangalang Paul. Ang nakakalungkot lang kasi may kasintahan na ang lalaki. Sa ibang eksena, karekap, habang si Jonathan ay nangongolekta ng basura sa kapitbahayan, ay nakahanap siya ng isang vintage music box. Nagpasya siyang itago ito dahil mukhang magarbo ito sa panlabas na anyo. Sa paaralan, ay nagpasya si Claire na harapin si Darcy. Nilapitan niya ang bully at tinawag siyang smegma sa harap ng lahat. Siyempre, ikinagalit ito ni Darcy at sinampal niya si Claire sa mukha. Ngunit ang ating bida, karekap, ay gumanti din. Sa puntong iyon ay nag-away ang dalawa na parang mga pusa. Ang kanilang mga kaklase ay nakatingin lang sa kanila at kumukuha ng mga pictures at videos sa nangyari. Ngunit sa kabutihang palad, bago lumaki ang gulo, ay isang guro ang dumating sa eksena at pinaghiwalay ang dalawa. Pagkatapos ay dumating si Claire sa bahay at sinabi ng tatay niya na may dala siyang regalo para sa kanya. Kasunod nito ay pumunta siya sa kanyang silid at nakakita ng isang nakabalot na bagay sa kanyang kama. Binuksan ito ni Claire at malalaman natin, karekap, na ito ang kaparehong vintage music box na natagpuan ng kanyang ama kanina. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit mahigpit itong nakalak. Mayroong ilang mga salita na nakasulat sa salitang Chinese at nang i-decipher ni Claire ang unang pangungusap ay naglalaman ito ng salitang 7 wish. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa lahat ng ito kaya inilagay niya ang kahon sa kanyang mesa at bumalik sa trabaho. Maya-maya ay nakatanggap siya ng text mula sa kanyang kaibigan na nagpapaalam sa kanya na tingnan ang post sa Instagram ni Darcy. Pagkatapos ay nag-online si Claire at nalaman na naipost ng mga bully ang video ng kanilang naunang away. Nai-upload din ng mga bully ang video ng kanyang ama na nangongolekta ng basura sa paaralan. Dahil dito ay napahiya at nagalit siya kaya nagpasya si Claire na subukang gamitin ang kakaibang kahon. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay dito at hinihiling na sana ay mabulok na lang si Darcy. Matapos gawin ang kanyang unang kahilingan ay napagtanto ni Claire na iniwan niya si Max sa labas. Binuksan niya ang pinto para papasukin ang kanyang aso, ngunit tumanggi ang aso na pumasok. Nakatitig lang siya sa kahon na parang may nararamdaman siyang paranormal. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog si Claire, ang mahiwagang kahon ay bumuka sa sarili nito at nagsimulang tumugtog ng ilang musika. Gayunpaman, mabilis itong huminto at nagsara bago pa man nalaman ni Claire. Sa umaga ay nagising si Darcy sa isang nakakatakot na tanawin. Karamihan sa kanyang katawan ay naging itim at puno ng mga pasa. Nagkaroon pala siya ng necrotizing fasciitis mula sa kanyang pagbisita sa spa. Nang makarating ang balita sa paaralan, ay hindi maiwasan ni Claire na magtaka kung ang kanyang hiling ay may pananagutan para dito.
Sa bahay ay kumukuha siya ng mga larawan ng mahiwagang kahon upang magsaliksik tungkol dito. Dahil wala si Max ay nagpasya siyang hanapin siya sa labas. Hindi nagtagal ay nakarinig si Claire ng kakaibang ingay na nagmumula sa ilalim ng kanilang bahay. Kaya pumasok siya sa loob para mag-imbestiga. Sa kanyang takot ay nakita niya ang kanyang patay na aso na kinakain ng mga daga. Dahil sa nangyari ay sobrang nalungkot ang babae dahil si Max ay regalo sa kanya ng kanyang yumaong ina. Nang maglaon ay tinulungan siya ni Jonathan at ng kanyang kaibigan na ilibing ang aso habang si Claire ay umiiyak. Kinabukasan, sa paaralan ay nilapitan niya ang kanyang guro at ipinakita sa kanya ang mga karakter na nakaukit sa misteryosong kahon. Humihingi siya ng tulong sa kanya para maintindihan ito. Gayunpaman, isiniwalat ng guro na ang mga ukit ay letra ng Ancient Chinese, kaya isang scholar lamang ang makapagsalin nito. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, ay nag-alok ang isa sa mga estudyanteng nagngangalang Ryan na tulungan siya. Sinabi niya na ang kanyang pinsan ay nag-aaral ng Ancient Chinese, kaya malamang ay maiintindihan niya ang mensahe. Gayunpaman, walang tiwala si Claire sa kanya kaya tinanggihan niya ang alok at umalis. Nang gabing iyon, sa bahay, ay tinitingnan niya ang profile ng kanyang crush sa Instagram. Pagkatapos ay lumingon siya sa kahon at ginawa ang kanyang pangalawang hiling na si Paul ay ma-inlove ng sobra sa kanya. Kinaumagahan ay nilapitan siya ni Paul sa kanyang locker at nililigawan niya si Claire kahit nakatabi niya ang kanyang kasintahan. Sa ibang eksena ka-recap, ang misteryosong kahon ay nagsimulang tumugtog ng nakakatakot na musika. Kasabay nito, ang kanyang tito Augusto ay naliligo nang bigla siyang madulas at tumama ang kanyang ulo sa bathtub na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Nang makauwi si Claire ng gabing iyon, ay natanggap niya ang hindi magandang balita mula sa kanyang ama. Inihayag din ni Jonathan na walang iniwan ang kanilang tiyuhin para sa kanila sa kanyang kalooban. Dahil sa pagkabigo, ay mabilis na pumunta si Claire sa kanyang silid at ginawa ang kanyang ikatlong hiling. Naiwan ng kanyang tito Augusto ang kanyang buong ari-arian sa kanyang pangalan. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, ay nakatanggap si Jonathan ng tawag mula sa mga otoridad na ipinaalam sa kanya na mamanahin ni Claire ang lahat ng ari-arian ng kanyang tiyuhin. Ito ay nag-iwan sa kanila sa ganap na pagkabigla, ngunit mabilis silang nag-impake ng kanilang mga gamit at lumipat sa Engranding Mansion. Ngayon ay mayaman na si Claire kaya hindi siya nag-aksaya ng oras at nagsimulang gumastos ng pera ng kanyang tiyuhin. Dinadala pa niya ang kanyang mga kaibigan sa isang shopping spree para ipakita ang kanyang kayamanan. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakita ni Claire ang music box na tumutugtog ng mag-isa. Ngunit hindi niya lubos na nalalaman ang panganib na mangyayari kapag bumukas ito. Sa kabilang eksena ka-recap, habang nagtatrabaho sa kusina si Ginang Di Luca, ang kawawang babae ay hindi niya sinasadyang nabuksan ang makina. Hinawi nito ang kanyang buhok at hinila ang anit niya na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Kinabukasan, sa paaralan, ang isang nahuhumaling na si Paul ay nakipaghiwalay sa kanyang kasintahan at nag-propose kay Claire. Niyaya din niya itong makipag-date, ngunit humiling ito ng ilang oras para pag-isipan ito. Sa gabi, sa wakas ay nagpasya si Claire na kunin ang tulong ni Ryan upang malaman ang higit pa tungkol sa kahon. Masaya niyang dinala ang babae sa kanyang pinsan, ang apartment ni Gina, para sa tamang investigasyon. Pagkatapos ay tiningnan ni Gina ang kahon at sinabing ito ay isang Chinese wish pot na nagbibigay ng 7 hiling. Nahanap din niya ang mga titik na Lumei na nakasulat dito at pinag-isipang siya ang may-ari ng kahon. Sa pagsasaliksik ng pangalan sa internet, ay nalaman ng grupo na ang buong pamilya ni Lumei ay pinatay ng ilang masamang tao. Kaya, kinuha niya ang kanyang music box at nanalangin ng ilang araw hanggang sasagutin siya ng demonyo. Pagkatapos, ay ginamit ni Lumei ang kapangyarihan ng demonyo para talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway at yumaman. Ngunit sa huli, ay ginawa niya ang hindi maisip sa hindi malamang kadahilanan. Sinubukan ni Gina na maunawaan ang iba pang mga akda, ngunit nakasulat ang mga ito sa isang mas komplikadong dialekto. Kaya, kumuha siya ng larawan at ipinadala ito sa kanyang kaibigan para sa karagdagang impormasyon. Sa sumunod na eksena ka-recap, habang pauwi si Ryan at Claire, ay muli niyang nakita ang kanyang ama na nangungulikta ng basura. Dahil sa galit, ay umuwi siya at ginawa ang kanyang ika-4 na hiling na ang kanyang ama ay hindi gaanong nakakahiya. Sa kanyang tuwa, si Jonathan ay agad na naging isang cool na lalaki at nagsimula siyang tumugtog ng saxophone sa harap ng kanyang mga kaibigan. Sa ibang lugar, ay nakatanggap si Gina ng mensahe mula sa kanyang kaibigan tungkol sa pagsasalin. Nang mabasa niya ito, ay sobrang nagulat siya. Sa bahay ni Claire, ang misteryosong kahon ay nagsimulang mag-play ng isang nakakatakot na kanta ng mag-isa na nagpapahiwatig na malapit na itong pumatay ng isa pang tao. Kasabay nito, ang silid ni Gina ay nakaranas ng pagkawala ng kuryente na nagtulak sa kanya na magmadaling lumabas. Sinubukan niyang tawagan si Ryan upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa aktwal na katotohanan ng misteryosong kahon. Ngunit isang bugso ng hangin ang nagpahulog sa kanyang cellphone mula sa balkonahe.
Pagkatapos ay nagmamadaling pumasok si Gina sa kanyang silid, ngunit hindi niya sinasadyang napadpad siya at napasandal ang sarili sa isang matalim na estatwa. Nagresulta ito sa kanyang kapuspalad na pagkamatay. Sa umaga ay natuklasan ni Ryan ang kanyang basag na cellphone sa sahig. Nabasa niya ang nakatype na mensahe na isend sana niya kagabi at talagang nag-aalala ito sa kanya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa silid ni Gina at nakita niya ang walang buhay na katawan nito sa rebulto. Nang maglaon sa paaralan ay nilapitan ni Ryan si Claire at tinanong kung may ginawa ba siyang kamakailang mga kahilingan. Inihayag niya na natagpuan niya ang kanyang pinsan na si Gina na patay na sa kanyang apartment. Sa wakas ay ibinunyag niya kung ano ang ibig sabihin ng mga ukit sa misteryosong kahon. Lumalabas na sa bawat hiling, ang kahon ay kikitil ng buhay. Naawa si Claire sa pagkamatay ni Gina, ngunit nagsinungaling siya na hindi siya gumawa ng hiling at umalis. Sa cafeteria, sa wakas ay nagpasya siyang makipag-date kay Paul. Ngunit pinagtatawanan pa rin siya ng ibang mga estudyante. Bilang resulta, ay umuwi si Claire at ginawa ang kanyang ikalimang hiling na siya ang maging pinakasikat na babae sa paaralan. Sa kanyang kasiyahan, ay agad siyang inimbitahan ni Paul sa isang party kung saan ang mga sikat na bata lang ang tumatambay. Pagdating doon, ay siya ang bida ng kaganapan. Lahat ay pinupuri siya ng mga papuri at mapusok pa siyang hinalikan ni Paul. Nang gabing iyon, ay naranasan ni Claire ang isa pang bangungot sa pagpanaw ng kanyang ina. Nang magising siya, ay napansin niyang may tumitingin sa kanya mula sa balkonahe. Nagmamadaling sinundan siya ni Claire, ngunit nawalan na lang bigla ang lalaki. Kinaumagahan, nang pumunta siya sa tirahan ni Mrs. De Luca, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang bangkay. Dahil dito ay napagtanto niya na ang mystery box ay talagang pumapatay ng tao. Agad itong iniulat ni Claire sa kanyang mga kaibigan at habang hindi sila naniniwala sa kanya ay iminumungkahi nilang itapon niya ang misteryosong kahon. Pagkatapos ay dinala ni Claire ang kahon at itinapon ito sa basurahan. Gayunpaman, nang marinig niya ang kanyang ama na tumutugtog ng saxophone ay nagpasya siyang hawakan ito ng kaunti pa. Ang sumunod na gabi ay nag-host ang paaralan ng isang farewell party kung saan nagtipon ang lahat ng mga estudyante. Habang nakikipag-usap si Claire kay Paul sa kanyang sasakyan ay hiningi niya ang kanyang cellphone number. Nang tingnan niya ang kanyang gallery ay laking gulat niya nang makita ang kanyang mga larawan doon. Ibig sabihin, siya ang taong tumitingin sa kanya kagabi. Agad na nakipaghiwalay si Claire sa kanya para sa gawaing ito. Ngunit hindi sumuko si Paul sa kanya. Maya-maya ay makikita natin karekap si Meredith sa 27th floor. Kasabay nito, ang music box ay nagsisimulang tumugtog. Dahil dito, ang kawawang Meredith ang naging sumunod na biktima at sa sandaling pumasok siya sa elevator ay bumagsak ito ng napakabilis. Ang epekto ay pumatay sa kanya sa isang iglap na nag-iwan sa lahat sa estado ng takot. Nang maglaon ay dinala ni Ryan ang isang natroma na si Claire sa kanyang tahanan upang ipakita sa kanya ang isang bagay. Nagsagawa pala siya ng ilang pagsasaliksik sa kahon at nalaman na ang lahat ng mga dating may-ari nito ay gumawa ng hindi maisip pagkatapos mapagbigyan ang kanilang 7 hiling. Nangangahulugan ito na kung si Claire ay gumawa ng 2 pang kahilingan ay mamamatay siya. Upang maiwasang mangyari ito, ay sinubukan ng dalawa na sirain ang kahon. Ngunit ito ay nagpapatunay na napaka-imposible itong gawin. Kaya, inilak ni Claire ang misteryosong kahon sa loob ng isang vent. Nang gabing iyon, ay muli siyang binisita ng kanyang baliw na ex-boyfriend na si Paul. Nang tumanggi itong bawiin siya, ay hiniwan nito ang kanyang pulso sa harap niya. Nag-udyok ito kay Claire na mabilis na tumawag ng ambulansya para sa kanya. Sa kasamaang palad, pagsapit ng umaga, ay nalaman ni na Claire at Ryan na nawawala ang misteryosong kahon. Sa kawalan nito, ay nagsimula na ring mawala ang hiling na ginawa niya. Hindi nagtagal ay binawi ng mga otoridad ang bahay dahil maraming hindi napagbayarang buwis si Tito Augusto. Pinipilit nito si Claire at ang kanyang ama na bumalik sa kanilang lumang cottage. Hindi lamang nawawala ang kanyang kayamanan, kundi nawala din ang lahat ng kanyang kasikatan. Ngayon ay bumalik siya sa pagiging boring na bata na walang nagkakagusto sa kanya. Nang maglaon sa paaralan ay natuklasan niya na si June pala ang nagnakaw ng mystery box. Sinusubukan niyang bawiin ito para sa kaligtasan ng lahat, ngunit hindi nakinig si Claire. Galit niyang inagaw ang kahon at sa sumunod na tunggalian ay nahulog si John sa hagdan at nasugatan ang sarili. Nang makarating si Claire sa bahay ay ginawa niya ang kanyang ika-6 na hiling na bumalik ang kanyang ina. Maya-maya ay muling nabuhay si Shannon at niyakap siya. Natuklasan din ni Claire na mayroon siyang 2 bagong kapatid. Sa araw na iyon, ang pamilya ay may magandang oras na magkasama at nakalimutan ni Claire ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Ngunit, nang pumunta siya sa attic, ay nakita niya ang isang bagay na nakakagulat. Pagmamay-ari pala ng kanyang ina ang music box bago pa niya ito makita. Ito ang parehong bagay na itinapon niya sa simula ng pelikula mga karekap at ito ang parehong dahilan kung bakit niya ginawa ang hindi maisip. Sa sandaling iyon, ang kahon ay nagsimulang magpatugtog ng nakakatakot na musika. Si Jonathan ay kasalukuyang nasa hardin na nagpuputol ng ilang sanga ng puno kasama ang kanyang kaibigan. Dahil dito ay napagtanto ni Claire na nasa panganib ang kanyang ama.
Kaya nagmamadali siyang bigyan siya ng babala tungkol dito. Ngunit ang kanyang pagsigaw ay talagang nakagambala kay Jonathan. Habang inaalis niya ang kanyang paa sa hagdan, ay nawala ng balanse ang kanyang kaibigan at aksidenteng naputol ang ulo ni Jonathan gamit ang kanyang chainsaw. Dahil sa nangyari, ay nagmamadaling bumalik si Claire sa kanyang silid at ginawa ang kanyang huling hiling na maibalik siya sa araw na natagpuan ni Jonathan ang kahon. Hindi nagtagal ay nagising siya mula sa kanyang bangungot at nakitang natupad na ang kanyang hiling. Sa timeline na ito ay buhay pa si Max at gayon din sina Meredith, Jonathan, Mrs. De Luca at maging ang kanyang tiyuhin. Nang hindi nag-aksaya ng anumang oras ay pumunta si Claire sa dumpster at kinuha ang misteryosong kahon bago ito mahanap ng kanyang ama. Pagkatapos ay tinakpan niya ito ng tela at ibinigay kay Ryan sa paaralan. Hindi ibinunyag ni Claire kung ano ito, ngunit hiniling sa kanya na huwag itong buksan. Ang lalaki ay nalilito dahil hindi pa niya kilala si Claire sa puntong ito. Ngunit hinalikan niya ito at inanyahan siyang makipag-date. Habang naglalakad siya palayo, ay bigla siyang nabangga ng sasakyan ni Darcy na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. At siya ang huling biktima ng misteryosong kahon na iyon. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!